Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 25, 2024. Patuloy pa rin nakakaapekto sa ating bansa itong shearline at northeast monsoon. Asahan nga po natin yung shearline ay posibleng magdala po yan ng mga posibleng mga pagmulan sa may parte ng Bicol Region, Southern Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan, Capiz, and Eastern Visayas. Yung amihan naman ay apektado po niyan yung Cagayan Valley, Aurora at natitirang bahagi ng Quezon. Kasama na rin po dyan yung Cordillera, Metro Manila, kasama na rin po sa mga naapektuhan ng amihan. At asahan naman natin sa natitirang bahagi ng ating bansa yung localized thunderstorm. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin po na magkakaroon ng low pressure area outside PAR at yung kanyang extension ng kaulapan o yung kanyang diametro ay posibleng magpaulan naman sa may parte ng Mindanao sa susunod na linggo. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map animation, nasahan nga natin yung mga tsansa ng pag-ulan sa may parte ng southern Luzon, dito po sa may parte ng Palawan, Visayas, dito naman sa Mindanao ay magiging maayos pa naman ang lagay ng panahon. Pagdating nga po mamayang alas 10 ng gabi, asahan po natin sa may parte ng Visayas at eastern section ng Mindanao. May tsansa nga po tayo dyan ng mga pag-ulan at dito naman po sa may parte ng eastern section ng Luzon hanggang central and southern Luzon, makulimlim na kaulapan na may tsansa ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 12 ng madaling araw, ay asahan natin na tuloy-tuloy pa rin may tsansa ng pagulan ang eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin dito merong high pressure area sa parte nga po ng Pacific Ocean. Pagdating naman po ng January 26 at magkakaroon na nga, ito na po yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo nga po, no, malakas po yung pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan na posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Visayas at northern portion ng Mindanao. Pagsapit naman po ng January 27, tuloy-tuloy pa rin po na malakas ang bugso ng northeast monsoon at yung low pressure area ay nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng January 28, dahan-dahan na nga po yan lalapit yung kanyang kaulapan sa may parte ng Mindanao. At pagsapit nga po ng January 29, asahan na nga po natin na posible nang magsimula yung mga pag-ulan sa may parte ng Mindanao at eastern section po ng Visayas. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At pagdating na nga po ng January 30, asahan na nga po natin na tuloy-tuloy na may mga tsansa ng mga pag-ulan sa Mindanao, Visayas hanggang sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, may mga tsansa na po ng mga pag-ulan. At pagdating naman po ng January 31, tuloy-tuloy pa rin po no, na makakaranas ng mga posibleng pag-ulan ang parte ng Mindanao at dito nga po tuloy na nalusaw yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero yung makakapal na kaulapan ay posible pa rin po yung magdulot ng pag-ulan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 1, dahan-dahan na po magiging maayos at lagay ng panahon at pagpasok naman po ng February 2, dito po wala naman tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng February 3, may tsansa muli ng mga pag-ulan sa parte ng Mindanao at mahina't katamtaman lamang. Pagdating naman po ng February 4, asahan po natin na magiging maayos pa rin po ang lagay ng panahon. Kung mapapansin nga po natin, wala po tayong anumang minomonitor na posibleng bagyo na mabubuo dito nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility or dito nga po sa mas malapit sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
patuloy nga pong maapektuhan lamang po tayo sa ngayon ng northeast monsoon at ng shear line. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. At kung mapapansin nga po natin, dito nga po sa may parte ng Australia na sunod-sunod nga po magkakaroon sila ng mga posibleng bagyo. Meron na nga pong bagyo ngayon sa parte ng Australia at pagkatapos nga po sa ating advanced weather forecast sa susunod na linggo, meron pang posibleng 3 bagyo na makakaapekto sa parte naman ng Australia. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating bansa.